Hello mga karepa, narito na naman po ako para magkwento sa inyo. Tungkol naman sa mag-asawang aswang na nag-uusap sila tungkol sa kanilang buhay. Sabi ng babae, mabuti pa tayo ay mamalakaya ngayong gabi. At ako'y nadadapil na, ako nagugutom na. Nag-isip yung lalaki, sabi, mabuti nga, umalis tayo at tayo mamalakaya. At tayo ay nang magkaroon ng pagkain. Mabuti pa lumipad tayo, sabi ng asawang lalaki. Nakumbinsi naman agad yung babae, kaya ang ginawa nila, lumipad sila. Nung sila nasa himpapawid na, at sila lumilipad na dalawa, nagsalita yung lalaki. Sabi niya, mabuti pa tayo maghiwalay. Ikaw ay sa kapatagan, at ako naman sa karagatan. At kung sino man ang unang makakabiktima sa atin, edi magtira tayo sa isa't isa ng pagkain. Tira mo ako yung paborito kong atay. At nang parehas tayong mabusog. Kaya ang ginawa nung mag-asawa, sila naghiwalay. Yung babae sa kapatagan. At yung lalaki naman ay sa dagat siya pumunta. Doon siya lumipad. Habang lumilipad yung lalaki, nakatingin siya sa ibaba. Nakakita siya ng isang sibiran. Yung bangkang maliit na walang makina. Yung ginagamit ay sinasagwan at saka mayroong layag. Habang lumilipad siya, kakabilugan ng buwan nun eh. Bilog na bilog ang buwan. Napagplanuhan niya na dadagitin niya yung sakay na yun. Habang umaaligid siya sa taas, hindi naman niya alam na ito palang lalaki na namimiwas sa gabi ay natunugan na siya. Matapang yung lalaki, hindi takot. Pero hindi niya alam ng lalaki na aswang yun. Akala niya lang ay malaking ibon. Dinive na yung lalaki dinive nung lalaking aswang yung nasa bangka. Sumisig. Mabilis. Ay na yung malapit na sa bangka, biglang sinalubong siya ngayon na sagwan. Hinagayagay siya ngayon. Wala. Yung aswang ay balandra. Bagsak. Sa bumagsak yung aswang na lalaki. Namimilipit sa sakit. Pero magaling ka ng sagwan. Ay talaga, gusto sakit ngayon. Ay nung pinag-aagay-aga siya at nato sa ibaba ng papagay. Talagang galit na galit yung lalaki. Ang ginawa binunot yung palo. Yung ibiran. Sabi na yung aswang na lalaki. Napatawag. Sabi, Diyos ko po. Yan timanoy. Kahit medyo bali-bali yung pakpake, talagang bumuhalit na lipad-ulipalayo. Talagang parang lasing na pasiring-siring habang na nalipad. Ang direksyon na pumunta doon sa bahay nila, pauwi na. Kung na failure ay bigo yung kanyang pamamalakaya. Pag uwi dun sa bahay niya, ang ginawa ay naupo na lang at talagang hinihilot-hilot yung katawan at talagang nilamog ng kahagay na sagwan. Ngayon, pagdating naman dun sa babaeng asawa niya, ganito naman ang nangyari. Habang siya ay naglalakad, ito palang babae naman ay nag-anyong baboy. Kulay itim, malaki. Doon sa naganap ng mabibiktima. Maya-maya, hindi niya namalayan, may nagmamasid pala sa kanya. Ay nung malaman-laman niya yung nagmamasid na yun, siya ay bigla na hintakutan. Nakita niya yung puting-puting gulping laking baboy din. Siya na may kulay itim. Sabi, teka muna. Puting baboy. Ano ito? Sabi nga, tanong niya sa sarili. Ang ginawa niya
tumakbo at pasugod sa kanya yung baboy ay nahagot laki. Iya yung takbo dito, takot na takot naman siya nangyari, nangangabangga siya sa puno. Dahil ko na takot ay. So takot niya talagang hindi rin malaman kung anong gagawin niya. Ay ano ka, inabot siya ngayon itong baboy na ito. Kaya pala naman siya takot na takot. Ay hindi tinamaan ng bagkat. Ito pala yung bulugang baboy. Habol-habol siya. Kaya doon ang abutan siya. Ay tinira siya. Inupakan siya. Talagang pag uwi niya ng bahay, sinalubong siya ngayon ng kanyang asawa. O Agum, anong nangyari? Tinira mo baga ako ng atay? Ay hindi nga Agum ay. Ay anong nangyari sa'yo? Bakit parang ikaw ay patampata? Ay ikaw baga naman ang tirahin ng bulugang baboy eh. Hindi naman. Nanghina ka talaga dun sa pagkalaki-laki ng baboy na. Tingnan mo nga oh. Hanggang ngayon kumakayat ang gata. Ay ikaw Agum, ano nangyari sa iyo? Ay ito, hinang-hina, masasakit ang katawan. Ikaw ba naman ang pagkagayagain ng sagwan? Ay di tingnan natin kung hindi naman manakit ang inyong katawan. Kaya nangyari yung mag-asawang itong malas. Nangako sa sarili nila na hindi na magiging aswang. Ang ginawa nila lumagdamag doon, nag-iyakan na lang sila. Wala na nabiktima, di gutom pa rin. Sana, nabigyan ko kayo ng kasiyahan sa kwentong ito tungkol sa mag-asawang aswang na ito. Subscribe naman po kayo para yung ibang video na aking i-upload tungkol naman sa mga kwentong ganito na medyo makakapagpasaya sa inyo ng kaunti ay masubaybayan ninyo. Marami pa po akong ikukwento sa inyo, lalong-lalo na sa kay Juan at saka kay Juana. Sige po, bye-bye po.